Kami po ay nagplano lamang. Actually, hindi. Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay, plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao para tumulong po sa ano po, yung kontra-droga, Mr. Chair. Aside from the tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, no? Nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. Leonardo, bakit nabanggit ng presidente no, na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former president po nga Ang tatanungin namin. no? Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. From the last committee hearing po, talagang very emotional kayo. Tama po ba? Yes, Your Honor. So ngayon po, kumusta na po si Colonel Garma? I feel better, Okay. Mr. Chair. Your Nakapagpa-medical na kayo, Mr. Chair? Ah. Colonel Garma? Honors. Hindi pa po, ma'am. Hindi pa? Maybe within this week, Mr. Chair. Your Honor. Okay. So, nasa detention ka pa rin, di ba? Ng Yes, Your house. Dito kasi sa, dito sa yung affidavit, yung supplemental affidavit mo, bakit ka nag-supplemental affidavit po? That is a more detailed experience ko po sa Davao City po, Mr. Chair, which is hindi ko po na-explain sa first affidavit po. Okay. So, ang sentro kasi ng affidavit mo, yung first affidavit mo, Mr. Chair, ay yung tungkol doon sa reward system at yung pagbubuo ng something like task force or team, no? To start yung tinatawag na war on drugs on a national scale using the Davao model. So, yun yung pinakabuod. At ipinakita mo dito through a flow chart kung paano yung flow ng nung reward system. Tama po. Yes, Your Honor. Ayan. Doon sa affidavit mo, dito ngayon sa affidavit mo, naging familiar ka ng, alam mo na ngayon yung Davao Death Squad. Kasi nandito sa number 5, I became aware of the so-called Davao Death Squad through various sources during my assignment in Davao. It was a common knowledge among officers that all station commanders had special teams designated for special operations. Although it did not know the identities of these teams, culture of silence prevailed among police office in the Davao regarding such matters. So, ano katungkulan mo dito sa Davao City nung nalaman mo po yung DDS? Nung pong bagong assign pa lang po ako, siguro mga 2 years or 3 years after, narinig ko na po yung word na DDS of Davao Death Squad. But it's more on naririnig ko lang po at nag-observe lang po ako because during that time, I am a junior officer and my position is just focused on handling a specific section in the main office po. And that is the women's desk? Tama Yes, po ba? yes, Your Honor. Okay, so itong mga special teams na ito, yung operational teams na ito ay hindi mo kilala? Hindi mo po, pa kilala? Hindi ko kilala kasi po nasa main office lang ako, maliit lang po yung section ko and these are spread sa mga different stations and medyo tago po when they work, Your Honor. Okay, so that was sometime in 1999. Yung first assignment mo sa Davao. Yes, mga ganung pong mga taon po. Okay. And then you have witnessed the existence of a reward system. Yes, Your Honors. So, pwede mo bang ikwento itong sinasabi mong existence of a
reward system? O yun na ba yung nasa flowchart mo? O yung nandoon sa first affidavit? Hindi po. So, ano ibig sabihin nitong reward system na nakita mo na nag-exist pala? Yan po yung result ng isang police operation where the suspect ay napatay o namatay, either self-defense or hindi, or it is a result po ng hindi po siya legitimate operation pero po may namatay, and may natatanggap pong specific amount So, mismo doon- na-neutralize po. Mismo dun sa station where you were assigned. When I was in the station, I was able to validate the existence of such system po. So, ito nga po yung sa Santa Ana Police Station. Yes, Your Honor. Yung number 6 on your affidavit, no? Okay, so as a station commander, hindi mo alam itong mga operation na to. Hindi siya legitimate operations. Legitimate po ang mga yan. Yun nga po, pag na-neutralize po, meron pong 20,000 kang matatanggap. Pero kung nahuli mo, siguro kung hindi po kami na-engage at nahuli namin po siya, wala po. It's just refund of the operational expense po. Okay. So 20,000. So meaning parang street ano lang to, no? Drug personality. Tama. Hindi lang po drug personality. Sometimes those habitual offenders or recidivists na involved in mga akyat bahay, hold up, or snatching. Pati ganon, merong rewards? Kasama. Pag kasama ba sa rewards yung mga napapatay, naakyat bahay? Opo, Your Honor. Okay. So parang naano rin ako doon, ano? Pati yung mga ganong petty. Those Na mga- Your Honor, those Pati yung mga petty identified- crime na ganon, akyat bahay, theft, Your Honor, it appears to be petty, but these are habitual habitual. and recidivist po. Okay, pero siyempre 'di ba sa terms of engagement, sana wala namang pinapatay, hinuhuli at pinapanagot sa justisya. Yes, Your Honors. Okay. So, as a commander, station commander, alam mo tong nangyayaring ito na legitimate operation, may napapatay. Meron bang na-inquest or na-demanda ng mga police involved doon sa pagkamatay ng mga suspects? Wala akong maalala, Your Honor. Why? 'Di ba as a station commander, 'di ba dapat accountable ka or what you have the obligation na since may namatay, whether it is ay talamak na akyat bahay or whatever yung kaso, 'di ba dapat pag may namamatay may inquest or merong investigation? Yes, Your Honor, supposed to be if there is a discharge of firearms or death of the suspect, the IAS is mandated under Republic Act 8551 to conduct a automatic investigation. Did you not recommended any investigation to the IAS? I cannot because it is my unit who is involved. Supposed to be, it is a automatic duty of the IAS as mandated in RA 8551. Basta po may discharge of firearm, may death, or meron pong violation of human rights like seriously injured yung suspect, there's no need for a memo requesting the IAS to investigate. Under the law po, it is automatic. So it is automatic that the IAS would investigate. Yes, Your Honor. Pero as a commander, station commander, you have the duty to recommend, sabihin sa IAS na itong mga pulis na ito, nakapatay ng suspect, you have to investigate. Hindi po ganun how it works. We are just required to submit IR and the complete
folder, and the crime scene is always processed by SOCO. Para kung may investigation, the crime scene is preserved and all evidence po ay ma-preserve. Well, hindi naman ganun yung nangyayari, no? So, yun dapat na, kaya nga tayo nagkakaroon ng investigation in aid of legislation dito, no? Para mabago yung ganung sitwasyon. Kasi nasabi natin, any operations of the police, kung may namatay, whether police yan or suspect, dapat ay may investigation, automatic, at the least recommended by the station commander. But anyway, Mr. Chair, in number 7, while you are in the station or as a station commander of Sasa Police Station, naka-receive ka ng call from Police Lieutenant Colonel Padua. Then, the intelligence officer of Bato de la Rosa, who was the city director of Davao at that time. Ano tong call na to? Can you describe? Ano po ito? The call pertains to, he informed me that there will be a entrapment operation which will be conducted in my area of responsibility, particularly in Malagamot, Barangay Malagamot, Your Honor. Okay. Anong operation ito? I think it is a entrapment operation, parang may swindling ata o fraud na activity po yung suspect. So, again, may namatay na naman. Yes, Tama Your pa? Honor. Tama po ba? So, ano nangyari? Naimbestigahan ba to? Na-process po ng SOCO at na-preserve naman po yung evidence. But since it is a implied, understandable po. So, again, So it is kapag operation, so-called legitimate operations, pag may namamatay, walang nananagot sa mga namamatay. that call, Kahit na inimbestigahan po. Tama? it appears to be that way po, Your Parang, Honor. Mr. Chair, parang automatic dito, no? Kapag may operation, legitimate or not, may napatay, just may report lang, and then kung iimbestigahan ng IAS, hanggang doon na lang. Your Honor, Opo. unless po the relatives of the victim will file cases po. Okay. Pero hindi lang ganun. Kasi tayo po as government official, may responsibilidad tayo sa anumang nangyayari sa ating mamamayan. Lalong-lalo na mga pulis, di ba? To serve and protect yung ating mga kababayan. Kahit na kriminal yan o hindi, you serve and protect. And to give justice, di ba? Or kung nagkaroon ng excessive force or whatever, di ba? So tingin mo merong mali doon sa sistema, sa police as regards to that, Yes, Your Honor. na kailangan natin baguhin yung ano no? It is true, Your Honor. Okay. Ito po bang Police Lieutenant Colonel Padua nasa service pa rin? Yes, Your Honor. Okay. So ito rin meron din dito isa na namang parang operations sa Sasa, Barangay Captain, nag-report ng akyat bahay. Ano po ang nangyari dito? Pakikwento nga po, Colonel. Yes po, that is a legitimate operation. The barangay captain was also there during the operation, and meron din pong media who was also present, and there was an actual engagement. Buhay po yung isang suspect dyan, pero pagdating po sa hospital, mga siguro 5 to 10 minutes after namatay din. And then may isa po na nakatakbo pero may sugat po. And nagkaroon po yan ng reward when the suspect eventually died in the hospital po. So sinasabi mo dito nakatanggap ka ng 20,000 na reward? Yes po.
Okay, so ito na yung sinasabi nating reward, no? Doon sa kwento mo about the reward. So, tinanggap mo itong 20,000. Yes po, itinawag po kasi binibigay. Saan po galing itong 20,000 na rewards? Sinabi mo kay Boy Alce, Sergeant, from Sergeant Suan, provided by Boy Alce. Sino po ba tong mga to? Boy Alce is a retired police officer. Kilala po siya sa area ng Sasa. And when such incident happens in Sasa, he was the one providing the amount through Sergeant Suan. Unfortunately po, si Sergeant Suhan was killed, I think 3 years ago, when he was on board a taxi po, pauwi siya, binaril po siya. And Boy Alce also died po of, I think may sakit na rin po yan, namatay na rin po. Sa tingin mo, yung pumatay kay Sergeant Suan ay yung nagbibigay ng reward? Or work nung nagbibigay ng reward? Ay naging suspicious po ako because they said that Sergeant Suan was engaged in illegal drug activities, parang protector or something. And ayun, nabaril po siya, namatay po nung sumakay siya ng taxi pa uwi sa bahay nila. I think it is a unsolved crime din po sa Davao. Okay. So, yung Boy Alce, no, yung retired police officer. So, ibig sabihin, Mr. Chair, meron na tayo ditong example na talagang may reward. Example natin si Colonel Garma herself na tumanggap ng reward based on this mga operations. Right? Yes, Your Honor. Okay. So, medyo mahirap tanggapin ito, Mr. Chair. So, talagang antapang ni si Colonel Garma, no, pinakita niya dito talaga yung cooperation at tapang niya, no, na ganito. Dahil gusto talaga natin makakuha ng mga sample na merong reward. Kasi katulad niyan, sinasabi ni Colonel Leonardo, wala siyang alam doon sa rewards. At meron gato example. At makakakita pa tayo niyan. Katulad nga ng sinasabi ni Kong Jay kanina, maraming magko-collaborate, no, doon kay Colonel Garma. At marami pa dito, no, Mr. Chair. Hindi ko na rin isa-isahin, baka meron tayong ibang colleagues na pwede pa rin magtanong. Ang huling tanong ko na lang, Mr. Chair, nandun ka sa detention center ng HOR, tama po? Yes, Your Honor. Okay naman po, komportable ka doon? Okay naman po. I was able to adjust, Your Were Honor. you, pumupunta ba yung anak? Nasa akin po yung anak ko doon po, sa loob. Nasa loob. Yes po, Your Honor. Magkasama kayo doon? Yes, So, yes, no Your problem sa kanya? Medyo nagre-request na po na kung makalabas daw kami, may plans siya. Sabi ko, konting tiis na lang, sabi ko po sa kanya, Your Honor. So, she's not schooling? Alam ko babae yung anak mo? Di ba siya nag-aaral? Online po siya, schooling ngayon. Okay, As long as online. may internet, Your Honor, nakakaaral siya. Alam mo, Mr. Chair, disclosure, nung last hearing, nakita kami ni Colonel Garma sa loob ng CR. Talagang nagtaka ako bakit niya ako niyakap. So sabi niya, parang gumaan ang loob niya. Well, sabi ko, buti na lang po, nakikipag-cooperate kayo para makita natin yung katotohanan. At ang sabi niya, yung kanyang anak ang nag-push sa kanya na magsabi ng katotohanan. At yung nakagaan sa loob. Alam niyo po, bilang ina, ako po, ina po ako ng 2 lalaki. Talaga pong yung pag anak na yung nagsasabi, talagang makakonsensya ka eh. Minsan, Mr. Chair, nasagad-sagad ko yung trabaho bilang union leader, no? Pag nagsabi yung anak ko na, Mama, hindi na tayo nakakapunta sa ganito, puro ka na lang trabaho, puro ka. Yun ang nagiging, konsensya effect ng nanay, yung kanyang anak. At buti na lang ay nag-cooperate si Colonel Garma. Alam ko yung sinasakripisyo ng isang ina sa ganitong situation. Tatanungin ko sana, Mr. Chair, kung tumatawag yung anak niya, yung pala nandiyan. Pero sa stay mo sa detention, may tumawag ba sa'yo? May tumatawag ba sa'yo, Mr. Chair?
Yes, ma'am. My relatives and Sino pa? Tumawag ba sa'yo si former President Duterte? yes, Your Honor. Tumawag sa'yo si former President Duterte. Kailan po? Paano yon? Yung bago ka nag-testify or after you have testified nung last meeting? After I testified, Your Honor, last Thursday. Okay, dahil tumawag siya sa'yo, no? So, ibig sabihin, may number pa sa'yo si President Duterte, former President Duterte. O hindi ka nagpalit ever ng number mo mula noong... Nagpalit po ako ng number. Actually, yung number ko is just more than 1 year pa lang na ginagamit ko to, Your Honor. Yung number ko. I think he's very resourceful naman siguro, kaya nahanap yung number ko, Your Honor. Ilang beses tumawag sa'yo si former President Duterte? Once po. Once. Yes, Your Honor. Pwede bang malaman kung ano sinabi sa'yo ni former President Duterte? He just explained why Iglesia ni Cristo yung hinanap niyang officer. So that's why hinanap mo si Colonel Leonardo. In-explain niya sa akin why Iglesia ni Cristo po yung pinahanap. Bakit daw, Mr. Speaker? Ay, Mr. Chair. Your Honor, ang sabi niya is mapagkakatiwalaan sa pera ang Iglesia ni Cristo. So, ibig Kasi sabihin, may- dahil siya na mismo nagsabi na mapapagkatiwalaan sa pera. So, ibig sabihin, inductive reasoning lang, Mr. Chair. So, ibig sabihin, mapapagkatiwalaan ng pera si Colonel Leonardo. Dahil Colonel Leonardo is an iglesia ni Cristo. Parang ganun ang implication sa'yo. Yes, Your Honor. So, ibig sabihin, nabibigyan ng pera si Colonel Leonardo. Yung mga rewards. It can be interpreted that way, maybe, Okay. Your Honor. So, hindi. Pag ina-analyze lang natin, Mr. Chair. Kasi yung mga gano'n na yung mga implication and simple lang yon logic. But anyway, ayan, mali na, Mr. Chair. Tinatawagan si Colonel Leonardo ni former President Duterte. Aside from that explanation, hindi ka ba niya pinigilan na magsabi ng totoo dito sa Quadcom or ano man yung any other messages aside from that? Wala po. Hindi niya ako pinigilan. Wala po. So wala na. Wala po. Hindi ka naman nag-sorry sa kanya dahil nagsabi ka ng totoo. Actually, nag-sorry po ako. Yes, I said, I'm sorry. Okay. Siguro lang natin 'yan kultural natin 'yon kapag Yes, ma'am. pero hindi dapat siya hinga ng hindi pa tayo dapat mag-sorry sa kanya dahil dapat mag-sorry siya si President Duterte, former President Duterte ay mag-sorry doon sa libo-libong tao, mga kabataan, mga inosente na pinatay niya. So, Mr. Chair. So, that ends my interpellation, Mr. Chair. Thank you, Colonel Garma. Thank you, Congresswoman Castro. The next to interpolate is Congressman Paolo Ortega. You have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairs. Our chairman, I'd like just to ask a few questions to para kay Ginoong Leonardo po. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po tayong drug list na sinasabi po ng mga testimonya, ng mga nakarang testimonya na kayo po ang pinaka-familiar at pinaka-arkitekto ng drug list na to. Meron po tayong National Watch List on Illegal Drugs, yung NWID, na of course nag-undergone po ng order of battle
o kaya may pinagdaanan po na validation. Tama po ba yun, sir? Narinig ko po yan, yung National Drug Watch List po. And I'm sure dumaan po to sa proseso ng siyempre validated at may vetting po na nagaganap. Hindi po ba, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? I believe so, Mr. Chair. Natural po pag ganitong mga validation at may mga lista po na binibigay, sabi nyo nga po from the regions. Meron po ba kayong ginagawang reporting or briefings, intelligent reports na kinoconduct post and after operations? Briefing po every after operation po. Every after operations. Meron po ba kayong record ng mga briefings na to, Mr. Chair, Ginoong Leonardo? Mga Mr. Chair, may I be clarified which report are you referring to, Mr. Chair? Meron po bang recordings ng mga briefings nyo before operations? Pagka magkakandak po kami ng operations, usually nagkakandak po ng briefing, pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, sa Operation Double Barrel po, meron din malamang mga ganitong briefings na nagaganap? Sa lahat po ng mga operations under Oplan Double Barrel, meron pong mga kinakandak na pre-operations briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, do we already have copies of these briefings? Ako po wala po akong hawak na copy ng briefing, Mr. Chair. Mr. Chair, meron na po ba tayong copy ng mga briefings na naganap po nung time ng Oplan Double Barrel? As far as the briefing is concerned by the PIDEA, we did have a briefing pero hindi yung tungkol sa Oplan na double barrel. Ang briefing na ginawa sa atin dito sa Committee on Dangerous Drugs ay briefing on the drug situation in the country. Thank you, Mr. Chair. That's far as I can recall. Mr. Chair, Ginoong Leonardo, gaano po kadalas na ginagawa yung mga briefings during the Oplan Double Barrel po? Anong frequency niya? Every time na may conduct po ng operations po, Mr. Chair, ano po yun, mandatory magkaroon po ng pre-operations briefing, Mr. Chair. So Mr. Chair, kanina po, sumisenyas po si Comsec na wala pa po tayong kopya ng mga briefings na to, yung sa Oplan Double Barrel. May I also request that we subpoena copies of this briefings, Mr. Chair? Comsec, please coordinate with the PNP and request for a copy of the Oplan double barrel. Briefings, yes, Mr. Chair. Thank you. Tuloy ko lang, Mr. Chair. Yun nga po, based po sa mga tanong po sa mga affidavit, parang nasa gitna po kayo nito, Ginoong Leonardo, parang natuturo na kayo po ang nasa gitna. Kayo pong arkitekto, parang ganun po yung mga base po sa ating affidavit. Ngayon po, na-mention ko po kanina itong ating NWID, yung ating National Watch List on Illegal Drugs. Pero sa mga matagal-tagal na po na ating hearing, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, meron po silang marami pong nagbabanggit na apparently dalawa po yung drug list. May idea po ba kayo dito, Mr. Chair, Ginoong Leonardo?
Ang alam ko po na watch list, drug watch list, ayun pong may pinapakita po si former president sa TV, yun po yun ang pagkakaalam ko na watch list po. Kasi based po sa mga statements, meron po yung NWID, saka meron po yung DDS na drug list na mangilang-ilang tao lang po ang may hawak. May idea po ba kayo o may idea kayo tungkol dito sa DDS na drug list na to na separate po dito sa NWID na parang dalawa po yung lumalabas na drug list? Actually po, ang pagkakaalam ko po dyan, meron po talagang drug watch list. Ito po yung national. Nagkaroon lamang po ng NWID nung nag-assign po ng mga agency. I think there are 4 agencies na assigned to revalidate that list po. Yun lang po ang alam ko tungkol sa list, Mr. Chair. So, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, wala pong DDS na drug list na separate from the NWID na drug list? Wala po akong alam na separate na drug watch list, Mr. Chair. Kasi based po dun sa mga nakaraang hearings natin, parang yung pong pangalawang drug list na yon, dun po nilalagay yung mga hindi kaalyado, hindi kakampi, yung mga may personal na hindi sila gustong ginawa. At ang kadalasan pong lumalabas na parang secretariat ng drug list na to, yung pangalan nyo po, Ginoong Leonardo. Basta po ang pagkakalam ko yung watch list na yan, yan na po yung drug watch list na kailangang i-validate ng PNP and other law enforcement agencies po na inassign para mag-validate po niyan. Kasi po kung kami, I would not know, Mr. Chair, kasi po hindi po namin kilala yung mga taga-ibang region. Nasa Davao lang po kami. At wala po kaming capability to validate. Wala pong manpower. Hindi po, outside na po ng scope ng aking responsibility yun, Mr. Chair. Pero Mr. Chair, parang ang hirap naman pong paniwalaan na hindi nila alam yung nangyayari sa mga ibang region. Kasi nga po, meron pong reports na naisasubmit sa kanila. So, kung sakaling yung ang ginagamit na NWID at saka meron din pong vetting from the PIDEA, bakit parang matunog po yung parang personal na drug list na ginamit nung nakarang administrasyon na yun nga po, as per Kerwin Espinosa, is yun po yung listahan na ginagamit pag hindi ka talaga ng gusto nung nakarang administrasyon. Wala po bang katotohanan yun? Wala kayong idea, wala kayong knowledge, o wala kayong hand dun sa sinasabi nilang pangalawang drug list? Wala po talaga, Mr. Chair. Ang mga pangalan, kung ano man ang nilagay dun sa drug watch, nanggagaling po yan sa mga jurisdiction, local jurisdiction po. Maakyat po at sa headquarters, kino-consolidate po yan. Yun lang po ang alam ko dun sa drug watch list na yan, Mr. Chair. To wrap up na lang, Mr. Chair, Ginoong Leonardo. Bakit po kaya, Mr. Chair, Ginoong Leonardo, na parang halos lahat po nung turo, halos lahat po nung mga statements na narinig natin, bakit po yung turo nila, sabi nga po, ang arkitekto nga daw po ng lahat ng to, bakit po very strong po yung statements against you? Na bakit po kayo yung sinasabi nilang utak o nagdisenyo ng lahat ng ito? Mr. Chair, Ginoong Leonardo.
Actually po, nag-attempt lang po kami na ako, no, na mag-suggest yung task force nga na yon na hindi naman natuloy. So, kasi nga po, hindi siya applicable dyan sa, ano po, yung, ang nasunod po ay yung double barrel po talaga. Hindi po natuloy yung yung sinasabi nilang inarkitekto ko na task force. Wala pong nabuong task force. At yung mga pangalan na binabanggit, hindi nga rin po natuloy. So hindi rin po sila na nagamit or na wala po. Plano lang po talaga yun, Mr. Chair. In closing, Mr. Chair, kaya nga po, kaya po tayo nagtanong ng mga at nagbigay ng mga ganong punto kasi nga, alam natin ang Oplan double barrel ay legal yan. May polisiya po yan. Pero yung nga pong sinasabi nilang pangalawang drug list, yun po yung mga verbal orders, yung mga pronouncements, at syempre, baka nasabi pong hindi nga natuloy kasi hindi siya polisiya. Verbal po siya at yung mga orders galing taas po, salita lang po para po undocumented at hindi mahahabol. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you very much. Okay, salamat. Thank you, Congressman Ortega. Yes, Mr. Chair. Congressman Fernandez, for Briefly your lang, kasi medyo nalilito na ako dun sa pinag-uusapan, hindi ko na maintindihan eh. So, Commissioner Leonardo, meron lang akong gusto i-confirm, no? Kasi we wanted to find out, ano po ba yung structure na ginawa nyo kumpara doon sa sinasabi mo kanina na ang na-implement ay yung double barrel, yung tokhang. So, ano ba pagkakaiba noong structure na pinropose mo compare doon sa na-implement ng ating pong dating administrasyon? Actually, gaya po ng nabanggit ko kanina, Mr. Chair, kami po ay nagplano lamang. Actually, Hindi nga, ano po yung plano? Kasi kanina, panay ganun nga nadidinig ko sa iyo eh. Okay po. Nagplano kami, ganun. Ano ba yung plano? Ano ba yung structure? Ang plano namin ay mag-create po ng task force na Okay. hahawak po sa Luzon, sa Visayas, at saka Mindanao. Ano gagawin? Ang gagawin po sana namin, na merong in charge sa Luzon, merong in charge sa Visayas, may in charge sa Mindanao, para tumulong po sa, yung kontra-droga, Mr. Chair. So, anong pinaka-plano? So, may structure o merong Luzon, Visayas, Mindanao. So, tapos, Paano ini-implement? paano nyo i-implement? Halimbawa, may head doon. O, paano ngayon? Kami po kasi parang nung time na yon, sabi ko nga po sa unang statement ko, we were then nag-isip na baka applicable ito. Pero apparently hindi pala po pwede dahil ang Hindi, Colonel Leonardo, wag mo kami confuse. Kasi ako, totoo, kanina ko pa pinakikinggan yung mga usapan nyo eh. May plano, hindi tinuloy. Ang tinuloy yung tokhang, saka yung double barrel. Pero hindi ko masakyan kung ano yung hindi na-aprobahan sa structure mo. Kasi sinabi mo, Luzon, Visayas, Mindanao, ito ang plano, kailangan war on drugs. Ano yung plano? O ito yung mga tao sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ano yung binuong mga tao? Anong order? Paano gagawin? Di ba? Kasi merong kasing Oplan sa yung tokhang, di ba? Na kinuway sa mga badak. At tapos, yun yung mga inoperate. Yung iba na rekomendado ng badak ay dinadala doon sa rehabilitation center. Di ba? Yun yung plano ng kami. Ako nga, naging mayor eh. Yun ang naging tema ng aming polisiya sa gobyerno eh. So, ang tokhang saka yung double barrel ay kinukuha namin yung mga yung listahan sa bawat barangay. O pagkatapos na lista, pinupuntahan ng mga barangay captain, kinakausap, pag napatunayan ng mga addict dahil meron tayong drug testing, ay dinadala namin sa rehabilitation. Pag pusher naman, dinadala namin sa Balay Silangan para i-rehab din sila. Yun yung pinakita sa atin. At yun ang sinunod namin, ako bilang mayor. Ano yung plano na sinasabi mo? Hindi ko kasi maikumpara doon sa planong inaprubahan nila former PNP chief, yung Oplan tokhang saka yung double barrel. Ano yung pagkakaiba ng planong sinasabi mo?
Actually, ang plano nga po, ganun din, mag-intensify conduct of police operation sa Luzon, sa Visayas, and Mindanao. Kaya lang po, nagkaroon nga po ng conflict dahil bumuo ang PNP ng Oplan Double Barrel. So, yun po ang nasunod, yun na po. O yung intensified kasi na police operation, it's all the same with the Oplan Tokhang saka yung sa double barrel Anong pagkakaiba ng structure mo na hindi na-aprobahan yung structure mo? Same mission po sana na maging intensified po yung campaign against po dito sa Do you think that the project ng nila General Batonon ay hindi ganun ka intensify? Because if I remember it right, it produces fear, takot sa lahat ng mga public official and also the people of the Philippines. Natakot tayo, sumunod nga kami. Nagsunudan tayong lahat Now tell me, Commissioner Leonardo, hindi mo pa pwede sabing intensify Ano yung plano na ino-offer mo? Actually nga po, ang plano namin ay tumulong to intensify yung anti-illegal drug operation. Ang plano namin sa Luzon, sa Visayas and Mindanao. Kaya lang po, hindi na pala applicable dahil sa sobrang laki, sobrang dami. Tapos ipinasok nga po itong pag-upo ni Chief PNP Senator Bato de la Rosa, yung pong Oplan double barrel nga po ang dapat i-implement. So wala po kaming magagawa kundi sundin po yon. Yun po ang aming in-implement sa kanya-kanya naming role sa PNP. Okay, sinabi ni GM Garma sa kanyang affidavit na ikaw yung bumuo nung structure at well, hindi mo maalis sa isipan namin na yung structure mo hindi mo maalis Colonel Leonardo was also implemented. Alam mo yung plano mo na sinunod. Like for example, what happened to the different parts of the country, aside from the Tokhang, aside from the double barrel, there was indeed, nakita natin na mga namamatay sa buong Pilipinas. And it was recorded, na halos lahat ng mga namamatay na katulad dun sa nangyari kay Mr. Tony Halili ng Tanawan at nangyari doon sa mayor ng Los Baños. That nakita natin that there were involvement of certain personalities in the PNP. Doon sa binanggit ni GM Garma, and this was also napanood ko rin sa interview with PRRD ni Secretary Panelo na kaya ka napili magaling sa pera. Yun yung na yun yung nabanggit And will you confirm this, GM Garma, na binanggit mo na magaling sa pera? Your Honor, ang sinabi po, maasahan. Maasahan. Sa Yung paghawak. trustworthy, parang ganun po. Sa paghawak ng pera. Ang iglesia. Tama. Tingin mo, Commissioner Leonardo, bakit nabanggit ng Presidente na maaasahan ka sa paghawak ng pera? Mr. Chair, siguro po si former President po Ang tatanungin namin. Kasi po, hindi ko po alam bakit niya sinabi. Sige po. Hindi So po we siya will nagbigay ng be... pera sa akin, Mr. Chair. Okay. Okay. So, since wala po yung ating pong former president, we will assume that, let us assume na yung mga sinasabi niya ay totoo, na maaasahan ka sa paghawak ng pera. Ang ibig sabihin nito kasi nakita rin natin dun sa testimony ni GM Garma that yung pera nanggaling kay Yusek Muking. Si Yusek Muking na nasa Malacanang, siya nag-release ng pera kay Peter Parungo. Okay. And si Peter Parungo ay hindi naman natin masasabing opisyal ng PNP. As a matter of fact, si Peter Parungo ay may kaso ng rape. Di ba?
At siya tumatanggap ng pera in accordance with the testimony affidavit of GM Garma. At doon sinasabi, natatakot si Peter Parungo dahil malaki na yung perang nasa BPI, sa PS Bank, at sa Metro Bank. Now, ang tanong, kung tumatanggap ng pera si Peter Parungo mula kay Muking na nanggaling sa Malacanang, hindi ako naniniwala na si Peter Parungo na may kaso ng rape, siya magbibigay ng pera sa mga PNP officials na nagpe-perform ng operasyon laban doon sa mga nasa listahan ng drug watch list. Now, ang tanong ko sa iyo, hindi ba ikaw ang umahawak ng pera na nanggagaling kay Peter Parungo? Hindi po, Mr. Chair. Wala kang binigyan na pera ng mga generals, colonels, majors at captains? Wala po, Mr. Chair. At lahat ng mga sinasabi doon sa testimony and affidavit ni Colonel Garma ay dinideny mo? Dinideny ko po na tumanggap po ko ng mga pera galing kay... So, hindi mo natanggap yung mga perang yon. In other words, ang humahawak ng pera, kung paniniwalaan natin ang affidavit ni Colonel Garma, ay si Peter Parungo na may kaso ng rape. At siya malamang ang nagbibigay sa lahat ng mga kapulisan na nag-ooperate against doon sa mga taong nakalagay sa drug watch list. Am I correct? Hindi ko po alam, Mr. Chair, kung ganun po. Ano po? Hindi ko po alam yung tungkol kay Pedro, Mr. Chair. Do you confirm that there is a reward system? Meron po ako naririnig na... Ikaw ang tinatanong ko. Wala po, Mr. Chair. Walang reward system. Do you watch Senator Bato confirm that there was a reward system when he attended a hearing noon sa Senado na kung saan kinonfirm niya na merong reward system? Si General Bato mismo, sinabi niya. Kung meron po, Mr. Chair, ako po wala akong personal knowledge, Mr. Chair. Do you also watch the mga lumalabas sa social media that even the Senator Go confirmed that there was a reward system? Ayoko na pong hindi po ako gano'n. Alam mo kasi, Commissioner Leonardo, ikaw na lang ang hindi nakakaalam na may reward system. Naririnig ko po, Mr. Chair, na At ayaw mong sabihin na may kinalaman ka sa reward system. wala Kahit na namang- sinasabi na ng mga opisyales and even the former president also during his first months of assumption have said na mayroong reward system. Nagsabi sila si Presidente, former President, si Senator Bongo, si Senator... kasi kita naman natin sa lahat ng video Commissioner na sinasabi na may reward system And now, ikaw na nakasama nila, nakausap nila, ay binabanggit mo ngayon na walang reward system? Are you kidding me? naririnig ko lang po, Mr. Chair. Alam mo, nagugulat ako sa mga kasagutan mo. Mr. Chairman. Mr. Chairman. May I ask May- for a may- 1-minute suspension? Because I know you're very tired and exhausted. So, Meron ako isang tanong na, last na. Sige, okay. Bago tayo mag-suspend for 1 minute. GM Garma, may I ask this question sa iyo? Kasi kanina nadinig ko, hindi ako mapakali I wanted to find out, kanina kasi tinanong ni Congresswoman Castro na may mga tumawag sa iyo. Medyo nagulat lang ako na tinawagan ka ng ating former president. Sa pagtawag sa iyo, ilang minuto kayo nag-usap? Mga ilang minutes po kayo nag-usap? Mga 1 minute lang siguro, Your Honor. 1 Mr. minute? Chair, mga ganun lang po siguro. Kasi may silence kasi. So, ano yung hindi mo makalimutan sa tawag niya? I mean, about your testimony. Ano sinabi niya about your testimony? Wala po siyang sinabi about my testimony.
Sinabi lang niya sa akin is kung alam ko daw bang rason kung bakit Iglesia ni Cristo. Sabi Hindi ko, siya? Tinanong ako kung alam ko ang rason bakit Iglesia ni Cristo ang hinanap. And may silence kasi hindi ako umimik sa may sumagot ka. And then, ito, para malaman mo na. Tapos in-explain niya sa akin kasi Iglesia, kasi yun na nga, trustworthy daw sa pera, maasahan. Pagdating sa pera, ang Ano pa? Iglesia. Ang napag-usapan niya? Yun lang. Yun lang. Sino pa ang mga tumawag sa iyong personalidad? Po, Sino pa Your po Honor, ang tumawag sa iyong personalidad? wala na pong ibang tumawag po. Siya lang po. And my relatives, Your Honor. Mga relatives mo? Wala nang kapwa mo polis? Wala bang mga congressman? Senador? None, Your Honor. Mr. Chair, none po. Wala. Na ibang tumawag. Okay. I just wanted to be clear, no, GM Garma, no, para at least maliwanag tayo that you are not being pressured by anyone inside and outside of this House of Representatives. Otherwise, we will not allow some pressure coming from this House and outside that is pressuring you to say something against your will. Yun lang po yung gusto namin malaman. Yes, Mr. I hope you're telling the truth. Yes, Mr. Chair. Wala pong ibang tumawag na po. Sige. Mr. Chairman, you're asking for a 1-minute suspension, then I will be asking more questions in a while. Yeah, 1-minute suspension. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.